Ipakilala ko si Kaa Dugasan ni Jam. Isa sa mga pinagkakatiwalaan at napalaban na rin dito sa Patikul kasama ng mga 13th Special Forces Company. Motivated siya na kafgu. Masahan talaga. Pero itong interview na to ay medyo mabigat sa akin dahil si Kaa Dugasan ni Jam ay taga Pata Island. Ang Pata Island ay yung dito nangyari ang notorious infamous na Pata Island Massacre noong 1981 na siyang naging mitsa ng mas malawakan pang gyera dito sa Sulu. Ikwento ko lang, bata pa siya noon. Ay, hindi ka pa nga pinanganak noon. Hindi pa. Pero ikwento ko lang, gusto ko lang ipakilala muna ni Kaa Dugasan ni Jam ang kanyang sarili and ikwento niya kung ano yung natitirang mga kwento na pinapasa at pasa sa mga sumusunod na henerasyon sa Pata Island tungkol sa Pata Island Massacre. Ako po si Jam Dugasan, taga Pata Island. Actually, doon po ako lumaki sa Pata Island. Ikukwento ko lang po sa inyo ang nangyari sa Pata Island nung unang panahon. Ang nangyari po sa Pata, ganito po yun. Ang mga moski sa Pata, pinagtulugan doon ng mga sundalo, ginawa nilang barracks. Tapos, hindi na makapagsambahayang yung mga tao doon. Tapos yung kinagagalit pa ng mga tao, pinagsumbalian nila pa ng mga aso, yung moski. Siyempre haram yun sa mga Muslim. Kaya hindi matanggap ng mga tao doon. Actually, yung mga tinatawag nila na nakura sa araw na yun, doon sa Zamboanga. Pagkatapos, nalaman ng mga nakura nila at nag-uwi doon sa Pata Island. Pagka-uwi doon sa Pata Island ng nakura nila, tipon-tipon lahat sila para samantalahin ang kanilang pag-atake sa mga sundalo. Pagkatapos, pagkaumagahan, nagkaroon na ng gira sa Pata. Parehas nagpatayan ng mga sundalo at mga sibilyan doon sa Pata. Pagkatapos ng gira, ang mga tao doon hindi na makalabas sa Pata dahil ang mga PCF saka gambot ng mga sundalo, sabi ng tatay ko, umabot hanggang sa municipality ng Punay, yung mga sasakyan sa dagat. Pagkatapos, yung libingan ng mga sundalo doon, nandun pa lahat, pati mga pangalan nila, doon nakasulat lahat sa libingan nila. Iisang libingan lang yun. Anong naging epekto ng Pata Island Massacre sa inyo doon? Yung sobrang nagalit ba? Kasi ikaw, mamaya tatanungin ko bakit ka nagkapko kahit ganun nangyari sa Pata Island. Pero anong naging epekto ng Pata Island Massacre sa inyo doon? Yung hindi mo na naabutan, pero yung naipasa sa iyo ng mga kwento. Marami, sir. Mga firing, at saka pagsusunog ng bahay, pati bahay ng mga magulang ko sir dati, nasunog din doon. Hindi ba kayo sobrang galit? Ako, alam ko, sobrang galit. Yes, sir. Ang nangyari doon. Paano mo naramdaman yung ganong sobrang galit na yun nung bata ka pa, yung batang-bata ka pa? Yung
una mong mga narinig yung galit na yon? Totoo lang sir, hindi ako galit sir. Talaga? Yes sir. Dahil, Dahil sir, may pagkakamali din yung mga civilian doon. sige nga, ayaw nating mapahamak ka. Pero ano yung pagkakamali kaya na nangyari doon? Diba sir, yung civilian, bawal sa yung mga baril sa kanila. Kaya ganon sir yung nangyari. Kaya nagkagulo-gulo dun sa Pata. Yung ikalawang masakil sir, doon na sa barangay namin na yun. Doon nangyari yung massacre. Yung pangalawang masakil sir. Pagkatapos nila sa likod ng Pata. Mm. Nangyari doon na sa amin, naulit yun. Ang sabi nila sir, may papasok nila ang mga tao doon sa sundalo kapag may baril. Kaya tinipon nila yung may baril lahat sir. Tapos sinakot sa bangka yung baril. Paghakot doon sa bangka, pagbaba, pinulin nila na yung tao doon sa paaralan ng Pata sir. At hindi nila napaalisin. Tapos pinatawag yung barangay. Pinakilala isa yung mga bata niya. Kung hindi makikilala ng barangay yung bata niya sir, automatic firing yun sir. Gat na. Tatay mo yung nakaranas nun? Yes sir, yung tatay ko nga dati sir, wounded pa yun. Dahil sa gira na ng kanyang kakuan sir, karido. May sugat ang tatay ko sa paa noon. Untik pa nga siya mapiring sir, akala galing sa Marcelo yung kuan niya, sugat niya. Buti na lang nailigtas siya dito sa Pulos-Sulo. Kundi patay din siya. Yes sir, kundi patay din siya. Sabi mo hindi ka galit. Yes sir. Ibig sabihin, natanggap mo. Ano yun? Bakit ka hindi ka galit? Dahil alam mong may pagkakamali Yes ang sir. pareho. Alam ko may pagkakamali din yung pareho sir. Kaya ka ba... Ngayon, pumunta kayo dito, mag-ina dito sa Patikol na, sa mainland na ng Sulu. Hindi sir, nandun pa yung kuan ko sir. Tatay at nanay ko sa Pata. Ah, Oh, ako lang yung nandito sir. Kasi nandito naman yung uncle ko sa Patikol. and dito ka na nakipagsabalaran na maging kapgo. Yes sir. Sige nga, ikwento mo nga bakit ka nag-kapgo? Kasi magkano pa lang yung kapgo nun? 2007? 2007? Magkano pa lang nung panahon na yan? 5 years ago? 2.7. Sige nga, ikwento mo nga, bakit ka nag-kapgo kahit yun lang yung matatanggap mo? Sir. Nagkapgo ako sir dahil sa uncle ko. Nahuli ng Abu Sayyaf dito sa Patikol. Muntik na masumbali yun sir. Kasi tinatakpan na yung mata niya. Saka tinaas na daw yung mga plug ng Abu Sayyaf. Buti na lang nakaligtas sila sir. Kasi may kamag-anak siya doon sa loob. Pinatakas na lang siya sir. Bakit yung uncle mo? Bakit siya pinag-initan? Kaala sir ng mga Abu Sayyaf, isa siyang intelligent. Hmm. Kasi kung intelligence ka dito, patay ka talaga, di ba? Yes sir. Walang patawad yan. Wala sir. Pagpasok ka lang sa posto sir. Pag nakita ka ng Abu Sayyaf, patay ka na. May sa mga kamag-anak mo o sa mga kakilala mo, may mga ganun din na napagkamalan lang tapos pinatay. Yes sir, meron sir. Isang uncle ko nga sir. Kaya nag-Abu Sayyaf yung anak. Pinatay din yun sir. Pero ikaw, uncle mo yung muntik patay ng Abu Sayyaf. Yes sir. So, nung makaligtas siya, ano nangyari? Parang, Galit na. bakit ka nagdesisyon na? Kasi sir, wala man siyang kamag-anak dito sa Patikol. Kukunti lang yung kamag-anak na dito. Tapos ayaw pang magkaan ng iba.
Ikaw, nag-abusayap ka dahil takot ka, napatayin ka rin? Anong rason? Nagka ako, sir. Dahil sa kuwan ko, sir, sa uncle. Gusto ko siyang pagtanggol, sir. Kahit papaano. Pero walang nangyari sa kanya, di ba? Wala, sir. Hanggang ngayon, wala pa nangyari. Wala na, sir. So, ibig sabihin, nagtagumpay ka ba na nagkaaka dahil walang nangyari sa uncle ko? Yes, sir. Parang ganun na nga, sir. Sa inyong mga tausog, bakit napakalaking bagay yung maipagtanggol mo yung isang kamag-anak mo? Actually, lahat naman. Pero bakit Yes, sir. dito sa inyo, napakalakas yun, napakatindi nun? Iwan ko, sir. Basta ganun yung relihiyon namin, sir. And ikaw ngayon, bilang isang kapgu, una na-under ka ng 35th, Yes, sir. and then 13, sir. Yung andel sa amin. noon, ngayon ka 35th na, Yes, sir. 13 dati. Yes, sir. Bakit ka sa SF nag-volunteer na maging kapgu? Kasi, sir, nung una, sir, yung mga umahawak sa kapgo, yung SF talaga, sir. Yes, sir. Pero ikaw, hindi ka ba nag-ano na, sundalo ito yung mga nagmassacre sa Pata Island. Hindi naman SF yung mga yun, pero Hindi, sir. Matagal naman yung gera. matagal na yon. Yes, sir. Dito ba sa Sulu, nakakalimutan din ng tao yung mga ganyang bagay-bagay o hindi talaga? Walang patawad? Iwan ko, sir. Yung iba, sir, nakakalimutan. Yung iba siguro hindi, sir. Sige nga, ikwento mo nga yung pagpasok mo ng Kapgo kasi military. Ikaw siguro unang military sa pamilya mo. Yes, sir. So anong feeling mo nung una kang matrain ng mga special forces? Na ba? Anong feeling mo nun? Masaya, sir. Saya. Yes, sir. Dahil May isa na sa pamilya namin na kahit hindi sundalo, sir, nakapagsilbi na sa bayan. mabigat yun sa akin na. Sir. Sa'yo ba, importante na magsilbi din sa bayan? Yes, sir. Nakaka-importante, sir. Paano? Bakit? Kasi, sir, nakakatulong ka sa mga taong naaapi, sir, ng mga abusayap group. Ikwento mo nga kasi minsan kasi sa media kasi natin, nanonood ka ng mga, hindi ko na pangalanan yung mga network, pero minsan kasi ang pagkukwento nila, lahat dito sa Sulu ay busayap, lahat sa Basilan ay busayap. Dito ba hindi? Ikaw na nga magkwento. Hindi, sir, yung karamihan dito. Yung nagpapasok lang, sir, yung hindi nila naisip kung ano yung pinasok nila. So, nung nagkapgo ka, ano yung karangalan mo naman no na ito na ano na ako? May uniforme ka na, di ba? Yes, sir. Kahit hindi ganun kalaki yung sweldo, pero ikaw tagapagtanggol ka na ng bayan. Parang ganun yun, di ba? Yes, sir. Nangyari. Anong nararamdaman mo na nung mga ganun na panahon na yun? Marami, sir. Naramdaman ko yung pagkarespeto, sir, sa tao. At sa lalong-lalo na sa pamilya, sir. Paki-explain mo ngayon, ano yung lalong-lalo na sa pamilya? Nadaanan namin kasi, sir, sa training namin kung paano rumispeto ng kapwa at sa mga magulang. Lahat na, sir, ng disiplina. Halos nadaanan namin sa training. Yan ikaw bilang isang normal ka naman na 20 years old noon, ano? Parang Yes, sir. wala ka pang karanasan sa paano magdisiplina noon. Na ano mo ba yun? Nagustuhan mo yung gano'n na disiplina? Yes, sir. Sige nga, ikwento mo nga yung isang encounter mo. Yung talagang yung ipagyayabang mo na. Ito, sir, hindi ko makakalimutan talaga. Yung mula simula hanggang matapos yung encounter mo na yan. Yes, sir. Nung
2013, January 19, nangyari yung gira namin doon sa sitio Sinumaan yata yun, sir. Nung araw ng Sabado, sir, naglakad kami ng alas 2 na yata yun, yung lakad namin. Pagkatapos, Ilan yun? 13th SF tsaka kayo? yes, sir, Ilan kayo lahat? Ilang Capgo, ilang Special Forces? yung sa squad ko, sir, 4 na kami Capgo. Tapos 8 na Special Forces na. Yes, sir. Gaano ka katiwala noon na, uy, kasama ko mga Special Forces? Laking pagtitiwala ko, sir, sa tropa noon. Kasi sila may tiwala din sa amin. Hmm. Nung kinagabihan na kami, sir, naglakad, naghalburing muna kami dyan sa tabi ng sitio Sinumaan, sir. Tapos, pagka umaga ng Friday, naglakad kami. Mga alas 4 yata yun. Naglakad kami. Tapos may naririnig kami na ingay. Sabi ko sa kasama kong sundalo, sir, baka tao yun. Sabi niya sa akin, oo, maganda ka lang. Pagkatapos, sir, nagpahinga kami ulit. Katapos namin nagpahinga, naglakad kami ulit, sir. Pagkalakad namin, sir, doon na namin nakita yung mga busayap dyan sa sitio Sinumaan. Pinaputukan ng kwan namin ng squad leader namin si Sir Casilaw. Kasi naunahan namin yun, sir. Pero ikaw no, nung unang makakita ka ng Abu Sayyaf, di ba, kapwa mo tausog eh. Anong Yes, sir. naramdaman mo nun? Kaaway sila? O Kaaway din, sir. Kung nararamdaman namin. and ready ka, handang-handa ka rin na umaway na ano? Yes, sir. Handang-handa, sir. O sige nga, ikwento mo, di pinaputukan ng inyong team sergeant o team leader? Team leader, sir. Pagkaputok niya, sir, isang bala lang yung lumabas, sir. Akala namin yata, aksidente yun. Kaya hindi pa kami naghanda ng pagputok na yun. Pagkarispan ng Busayap, sir, doon na kami na gising lahat sa katotohanan na gira na pala yun. At malakas yung Abu Sayyaf. Yes, sir. 15 katao lang yata kami, sir, sa unahan. Yung batalyon sa gitna namin. Kami yung unang na encounter ng mga Abu Sayyaf, sir. Anong feeling ng ganun na matinding labanan sa Abu Sayyaf? Yung putukan, siyempre una mong makarinig ng ganong kadaming putukan. Pag-aalala sa kasama, sir, saka sa sarili. Dahil nga, sige nga, explain mo nga, anong pumapasok sa utak mo no na, putukan na, talagang antindi. Yes, sir. Takot yung unang-unang pumasok sa utak ko nun, sir. Pero nilabanan ko na lang, sir. Kasi kung hindi ka lalaban, mamamatay ka rin. So paano mo nilabanan yung takot mo? Pinaputok ko yung baril ko, sir. Para maalis yung takot ko. Sumisigaw ka rin na Allahu Akbar? Hindi, sir. Yung mga Abu Sayyaf lang yung sumisigaw, sir. Ganun ba? Yung kayo na Capgo, hindi kayo sumisigaw ng Allahu Hindi, Akbar sir. pag gera? Bawal yun sa amin, sir. Hmm. So nung medyo nakukuha mo na, nawawala na yung takot mo, ano nangyari sa'yo? Mas lalong tumapang na? Ano nung... Yes, sir. Tumapang na, sir. Kasi nag-antras na yung mga Abu Sayyaf. nag-atras agad din. Yes, sir. Kala nila kasi, sir, marami kami sa unahan. Kaya nag-antras sila agad. May 2 patay pa yata yun, sir. Sinundan namin yung dugo. Pero pagka punta namin doon sa Sapa, hindi na namin na sundan yung dugo, sir. Kasi naalis na yung pagtulo siguro. So yung ganon na encounter mo, gaano katagal yon?
30 minutes lang yata yun, sir. Naulit pa yon, hindi na. Hindi na, sir. So yun yung una mong encounter dito muna na Yes, sir. Dito na yun, sir. anong naramdaman mo noong matapos yun at yung ngayon ba? Ano ka, ready ka pa rin ngayon, di ba? Yes, sir. 5 years ka na nakafgo. Na nakaranas ka na ng gano'n na encounter. Ano ba? Kung mangyari ulit, okay ulit. Okay ulit, sir. Alam ko na yung pa sikot-sikot, sir, kung mangyari ulit pa yung mga encounter na yun. At mangyayari ulit, alam natin yun. Yes, sir. Kung ano man, maari Yes, nga, may dayuhan na. Kunyari, may dayuhan naman ng mga darating dito at lalabanan tayo, mas lalo na. Yes, sir. Ano naman yung pinagmamalaki mo na ngayon na under ka na-under ka ng 13th Special Forces, tapos na-under ka ngayon ng 35th Battalion. Bilang isang kapgo. Kasi ikaw mukhang professional na kapgo Yes, sir. ka. Mga karanasan ko, sir. Yung mga pagkakahalubilo sa mga civilian, sir. Natutunan ko yun, sir, sa 13 saka sa 35, sir. Proud ka ba na kapgo ka? Yes, sir. Proud na proud, sir. Ganun ba? Bakit? Ulitin ko nga yung tanong mo, bakit ka proud na kapgo ka? Kasi, sir, dito ko natutunan kung paano disiplina sa sarili, lalong-lalo na sa mga kapwang tao, sir. Kung babalik ka ng pata, at bumabalik ka pa ng pata, Yes, sir. may nagbago ba sa pagtingin ng mga magulang mo sa'yo na ngayon ay, yung nga, halos nasa loob ka na ng military eh. Oo, sir. May nagbago, sir. Ano? Nag-iba daw yung ugali ko, sir. Ano yun? Bakit daw? Naging mabait na daw ako ngayon, sir. Ganun ba? Yes, sir. Bakit? Brumbado ka ba dati? Dahil sir, ano ka ba dati? nag-aaral man ako sa bayan, sir, dati. Bubulakbol lang doon. Susuntukan. Ganon. Yes, sir. Tapos nagkapgo ka lang, nagka-uniforme ka lang, nagka-combat boots ka lang. Ngayon, mabait ka na. Yes, Ganon. sir. Pero kahit alam nilang naka-uniforme ka na alam nilang yun yung kaya nagkaroon ng massacre sa Pata Island. Na hindi ba parang hindi ba nakaugat sobra yung lalim ng galit nila? Hindi, sir. Ganon. Sa totoo nga, sir, yung bandang likod ng Pata, marami pang sundalo doon. Na taga doon, sir. Natumira na doon. Oo, sir. Hindi, sir, yung taga doon talaga. Marami ng sundalo. Na ngayon. Oo, sir. So hindi naman sila ginagalaw. Hindi, sir. Kaya. Anong masabi ito? Last ko na question. Anong masabi mo sa Special Forces ngayon? Yan, 13th Special Forces. Kung hindi sa 13 Special Forces, sir, hindi magkakaroon ng kapayapaan dito sa Patikot. Kaya malaki yung pasasalamat namin sa 13 Special Forces, sir. Dahil sa kanila nagkaroon ng kapayapaan dito.